Ang paghahari ni Jehoahaz sa Israel. Ika-13 kabanata. Naging hari ng Israel ang anak ni Jehu na si Jehoahaz, nang ika-23 taon ang paghahari ng anak ni Ahaziah na si Joash sa Huda. Sa Samaria siya nakatira, at naghari siya roon sa loob ng 17 taon. Masasama ang ginawa ni Jehoahaz sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa mga ginawa ni Jeroboam na anak ni Nebat, na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Hindi niya tinalikuran ang mga kasalanang ito, kaya nagalit ng matindi ang Panginoon sa Israel. Hinayaan niyang masakop ito ni Haring Hazael ng Aram at ng anak nitong si Ben-Hadad ng matagal na panahon. Nanalangin si Jehoahaz sa Panginoon at pinakinggan siya ng Panginoon, sapagkat nakita ng Panginoon ang sobrang kalupitan ng hari ng Aram sa Israel. Binigyan sila ng Panginoon ng tao na magliligtas sa kanila mula sa mga taga-Aram. Kaya muling namuhay ng may kapayapaan ang mga Israelita tulad ng dati. Pero hindi sila tumigil sa paggawa ng mga kasalanang ginawa ng pamilya ni Jeroboam na naging dahilan ng pagkakasala nila. Nanatiling nakatayo ang posteng simbolo ng Diyosang si Asherah sa Samaria. Walang natira sa mga sundalo ni Jehoahaz maliban sa 50 mga ngabayo, 10 karwahe, at 10,000 sundalo, dahil ang iba ay pinatay ng hari ng Aram na parang alikabok na tinapaktapakan. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Jehoahaz at ang lahat ng kanyang ginawa at pagtatagumpay ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mamatay si Jehoahaz, inilibing siya sa Samaria sa libingan ng kanyang mga angkan, at ang anak niyang si Jehoash ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Jehoash sa Israel. Naging hari ng Israel ang anak ni Jehoahaz na si Jehoahaz, nang ika-37 taon ng paghahari ni Joash sa Huda. Sa Samaria siya nakatira, at naghari siya roon sa loob ng 16 na taon. Masama ang mga ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa mga ginawa ni Jeroboam na anak ni Nebat, na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Jehoash at lahat ng ginawa niya at pagtatagumpay, pati ang pakikipaglaban kay Haring Amaziah ng Huda, ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mamatay si Jehoash, inilibing siya sa libingan ng mga hari ng Israel sa Samaria. Ang anak niyang si Jeroboam na ikalawa ang pumalit sa kanya bilang hari. Namatay si Eliseo. Nang magkasakit si Eliseo at malapit nang mamatay, pumunta sa kanya si Haring Jehoash noong buhay pa ito at umiyak. Sinabi ni Jehoash, Ama ko, ang mga karwahe at mga ngabayo ng Israel. Sinabi ni Eliseo, Kumuha ka ng pana at mga palaso. Ginawa nga ito ni Jehoash. Sinabi ni Eliseo, Hawakan mo ang pana. Habang hawak ito ni Jehoash, ipinatong ni Eliseo ang kamay niya kay Jehoash at sinabi, Buksan mo ang bintana sa bandang silangan. Binuksan nga niya ito. Pagkatapos sinabi ni Eliseo, Pumana ka. Pumana nga siya. Sinabi ni Eliseo, Ang palasong iyon ay palatandaan na pagtatagumpayin ka ng Panginoon laban sa Aram. Tatalunin mo ang mga Arameyo sa Apek hanggang sa malipol sila. Muling sinabi ni Eliseo kay Jehoash na kumuha siya ng mga palaso. Nang makakuha siya, sinabi ni Eliseo, Panain mo ang lupa. Pinana nga niya ang lupa ng 3 beses, at huminto siya. Nagalit ang lingkod ng Diyos sa kanya at sinabi, Pinana mo dapat ng 5 o 6 na beses, para tuluyan mong mawasak ang lahat ng Arameyo. Pero ngayon, 3 beses mo lang sila matatalo. Kinalaunan namatay si Eliseo at inilibing. Tuwing tagsibol, may grupo ng mga tulisang Moabita na lumulusob sa Israel. Minsan, may mga Israelita na naglilibing ng patay, pero nang makita nila ang grupo ng mga Moabita na lumulusob,
naihagis nila ang bangkay sa pinaglibingan kay Eliseo at sila ay tumakas. Nang sumagi ang bangkay sa mga buto ni Eliseo, nabuhay ang patay at tumayo. Pinahirapan ni Haring Hazael ng Aram ang Israel sa buong panahon ng paghahari ni Jehoahaz, pero kinahabagan at inalala sila ng Panginoon dahil sa pangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob. Hanggang ngayon, hindi niya ito winawasak o itinatakwid. Namatay si Haring Hazael ng Aram at ang anak niyang si Ben-Hadad ang pumalit sa kanya bilang hari. Natalo ni Jehoash si Ben-Hadad ng 3 beses. Nabawi niya ang mga bayang kinuha ng ama ni Ben-Hadad na si Hazael mula sa ama niyang si Jehoahaz nang maglaban ang mga ito. Ang paghahari ni Amaziah sa Huda. 14 na kabanata. Naging hari ng Huda ang anak ni Joash na si Amaziah ng 2 taon ng paghahari ng anak ni Jehoahaz na si Jehoash sa Israel. Si Amaziah ay 25 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya sa loob ng 29 na taon. Ang ina niya ay si Jehoadin na taga Jerusalem. Matuwid ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, pero hindi kapantay ng ginawa ni David na ninuno niya. Sinunod niya ang ama niyang si Joash. Hindi rin niya ipinagiba ang mga sambahan sa matataas na lugar, kaya nagpatuloy ang mga tao sa paghahandog at pagsusunog ng insenso roon. Nang matatag na ang paghahari ni Amaziah, ipinapatay niya ang mga opisyal na pumatay sa kanyang amang hari, pero hindi niya ipinapatay ang mga anak nila, dahil ayon sa nasusulat sa aklat ng kautusan ni Moises, sinabi ng Panginoon, huwag papatayin ang mga magulang dahil sa kasalanan ng kanilang mga anak, at ang mga anak ay hindi rin dapat patayin dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Ang taong nagkasala lamang ang dapat managot sa kanyang mga kasalanan. Si Amaziah ang nakapatay ng 10,000 taga-Edom sa lambak ng asin. Nasakop niya ang Sela at pinalitan niya ang pangalan nito ng Jokteel. At hanggang sa kasalukuyan, ito pa rin ang tawag sa lugar. Isang araw, nagsugo si Amaziah ng mga mensahero kay Haring Jehoash ng Israel, na anak ni Jehoahaz at apo ni Jehu. Hinamon niya si Jehoash at sinabi, makipaglaban ka sa akin. Pero sinagot siya ni Haring Jehoash sa pamamagitan ng kwentong ito. Doon sa Lebanon ay may halamang may tinik na nagpadala ng mensahe sa puno ng sedro. Ipakasal mo ang anak mong babae sa anak kong lalaki. Pero may dumaang hayop mula sa gubat at tinapak-tapakan ang halamang may tinik. Amaziah, totoong natalo mo ang Edom at ipinagyayabang mo ito. Magdiwang ka at huwag ka na lang makipaglaban sa amin. Manatili ka na lang sa iyong lugar. Bakit gusto mo ng gulo na magdadala lang ng kapahamakan sa iyo at sa Huda? Pero hindi nakinig si Amaziah, kaya nilusob siya ni Haring Jehoash at ng mga sundalo nito. Naglaban sila sa Bet-Shemesh, na sakop ng Huda. Natalo ng Israel ang Huda, at ang bawat sundalo ng Huda ay tumakas pa uwi sa kanilang bahay. Nadakip ni Haring Jehoash si Haring Amaziah roon sa Bet-Shemesh, at dinala niya siya sa Jerusalem. Pagkatapos, giniba ni Jehoash ang mga pader ng Jerusalem mula sa pintuan ng Ephraim hanggang sa sulok na pintuan na mga 600 talampakan ang haba. Kinuha niya ang lahat ng ginto, pilak at kagamitan na nakita niya sa templo ng Panginoon at kabangyaman ng palasyo. Nagdala rin siya ng mga bihag pagbalik niya sa Samaria. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Jehoash at lahat ng ginawa niya at pagtatagumpay, pati ang pakikipaglaban kay Haring Amaziah ng Huda, ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mamatay si Jehoash, inilibing siya sa libingan ng mga hari ng Israel sa Samaria. At ang anak niyang si Jeroboam na ikalawa ang pumalit sa kanya bilang hari. Nabuhay pa si Haring Amaziah ng Huda ng 15 taon
matapos mamatay si Haring Jehoash ng Israel. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Amaziah ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda. May mga taga-Jerusalem na nagplanong patayin si Amaziah, kaya tumakas siya papunta sa bayan ng Lachish, pero nagpadala sila ng tao para sundan siya roon at patayin. Ikinarga sa kabayo ang bangkay niya pabalik sa Jerusalem at inilibing sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David. Ipinalit ng mga taga-Huda si Azariah na anak ni Amaziah bilang hari. Si Azariah ay 16 na taong gulang nang maging hari. Muli niyang itinayo ang Elat at naging bahagi ulit ito ng Huda nang mamatay ang ama niyang si Amaziah. Ang paghahari ni Jeroboam na ikalawa sa Israel. Nagsimulang maghari sa buong Israel ang anak ni Joash na si Jeroboam na ikalawa, nang 15 taon ng paghahari ni Amaziah sa Huda. Sa Samaria siya nakatira, at naghari siya roon sa loob ng 41 taon. Masama ang mga ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa mga ginawa ni Jeroboam na anak ni Nebat, na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Nabawi niya ang mga teritoryo ng Israel sa pagitan ng Lebo Hamat hanggang sa dagat na Patay, tulad ng ipinangako ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, sa pamamagitan ng anak ni Amittai, na si Propeta Jonas na taga Gath-Hefer. Niloob ng Panginoon na mangyari ito, dahil nakita niya ang paghihirap ng mga Israelita, alipin man o hindi, at walang sino mang makakatulong sa kanila. Dahil sinabi ng Panginoon na hindi niya aalisin ang Israel sa mundo, kaya iniligtas niya ang mga Israelita sa pamamagitan ni Jeroboam na ikalawa, na anak ni Joash. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Jeroboam na ikalawa, at lahat ng ginawa niya at pagtatagumpay, pati ang pagbawi niya sa Damascus at Hamat na sakop noon ng Huda, ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mamatay si Jeroboam na ikalawa, inilibing siya sa libingan ng mga hari ng Israel, at ang anak niyang si Zacarias ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Azariah sa Huda. 15 kabanata. Naging hari ng Huda ang anak ni Amaziah na si Azariah, ng 27 taon ng paghahari ni Jeroboam na ikalawa sa Israel. Si Azariah ay 16 na taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng 52 taon. Ang ina niya ay si Jecoliah na taga Jerusalem. Matuwid ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ng ama niyang si Amaziah. Pero hindi niya ipinagiba ang mga sambahan sa matataas na lugar. Kaya nagpatuloy ang mga tao sa paghahandog at pagsusunog ng mga insenso roon. Binigyan siya ng Panginoon ng malubhang sakit sa balat, na hindi gumaling hanggang sa araw ng kamatayan niya. Nakatira siya sa isang bukod na bahay. Si Jotam na anak niya ang siyang namahala sa palasyo ng Huda at sa mga mamamayan. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Azariah at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda. Nang mamatay si Azariah, inilibing siya sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David, at ang anak niyang si Jotam ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Zacarias sa Israel. Naging hari ng Israel ang anak ni Jeroboam na ikalawa, na si Zacarias, ng 38 taon ng paghahari ni Azariah sa Huda. Nakatira siya sa Samaria at naghari siya sa loob ng 6 na buwan. Masama ang mga ginawa niya sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ng mga ninuno niya. Sumunod siya sa mga ginawang kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat, na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Nagplano ng masama ang anak ni Jabez na si Shallum laban kay Zacarias. Pinatay niya si Zacarias sa harap ng mga tao, at siya ang pumalit bilang hari. Ang iba pang pangyayari tungkol sa paghahari ni Zacarias
ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Kaya natupad ang sinabi ng Panginoon kay Jehu, ang mga angkan mo ay maghahari sa Israel hanggang sa ika-4 na henerasyon. Ang paghahari ni Shallum sa Israel. Naging hari ng Israel ang anak ni Jabez na si Shallum nang ika-39 na taon ng paghahari ni Uzziah sa Huda. Sa Samaria siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 1 buwan. Pinatay siya ni Menahem na anak ni Gadi nang dumating ito sa Samaria galing Tirza. Si Menahem ang pumalit kay Shallum bilang hari. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Shallum, pati ang balak niyang pagpatay kay Zacarias, ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mga panahong iyon, nilusob ni Menahem ang Tifsa at ang mga lugar sa paligid nito hanggang sa Tirsa, dahil ang mga naninirahan dito ay ayaw sumuko sa kanya. Pinatay niya ang lahat ng naninirahan dito at hinati ang tiyan ng mga buntis. Ang paghahari ni Menahem sa Israel. Naging hari ng Israel ang anak ni Gadi na si Menahem nang ika-39 na taon ng paghahari ni Azariah sa Huda. Sa Samaria siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 10 taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa mga ginawang kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat, na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Hindi niya tinalikuran ang mga kasalanang ito sa buong paghahari niya. Nang pumunta si Haring Tiglat-Pileser ng Assyria sa Israel para lusubin ito, binigyan siya ni Menahem ng 35 toneladang pilak para tulungan siya nito na mapatibay pa ng husto ang paghahari niya. Kinuha ni Menahem ang mga pilak sa mga mayayaman ng Israel sa pamamagitan ng pagpilit sa bawat isa sa kanila na magbigay ng tig-50 pirasong pilak. Kaya huminto sa paglusob ang hari ng Assyria at umuwi sa bansa niya. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Menahem at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mamatay si Menahem, ang anak niyang si Pekaya ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Pekaya sa Israel. Naging hari ng Israel ang anak ni Menahem na si Pekaya nang ika-50 taon ng paghahari ni Azariah sa Huda. Sa Samaria siya nakatira at naghari siya roon sa loob ng 2 taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa mga ginawang kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat, na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Hindi niya tinalikuran ang mga kasalanang ito. Nagplano ng masama ang anak ni Remalia na si Peka laban kay Pekaya. Si Peka ang commander ng mga sundalo ni Pekaya. Kasama ng 50 tao mula sa Gilead, pinatay ni Peka si Pekaya, pati sina Argob at Arie, sa matatag na gusali ng palasyo sa Samaria. Pinalitan ni Peka si Pekaya bilang hari. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Pekaya at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang paghahari ni Peka sa Israel. Naging hari ng Israel ang anak ni Remalia na si Peka nang ika-52 taon ng paghahari ni Azariah sa Huda. Sa Samaria siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 20 taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa mga ginawang kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat, na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Hindi niya tinalikuran ang mga kasalanan ito. Nang panahon ng paghahari ni Peka, nilusob ni Haring Tiglat-Pileser ng Assyria ang Israel at nasakop niya ang mga lungsod ng Ijon, Abel-Bet-Maaka, Janoa, Kedesh at Hazor. Nasakop din niya ang Gilead, Galilea at ang buong lupain ng Naphtali. At dinala niya sa Assyria ang mga naninirahan dito bilang mga bihag. Pagkatapos, nagplano ng masama ang anak ni Ela na si Hoshea laban sa anak ni Remalia na si Peka. Pinatay niya si Peka at pinalitan bilang hari.
Nangyari ito ng ika-20 taon ng paghahari ng anak ni Uzziah na si Jotham sa Huda. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Pekah at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang paghahari ni Jotham sa Huda. Naging hari ng Huda ang anak ni Uzziah na si Jotham ng ika-2 taon ng paghahari ng anak ni Remaliah na si Pekah sa Israel. Si Jotham ay 25 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 16 na taon. Ang ina niya ay si Jerusha na anak ni Zadok. Matuwid ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ng ama niyang si Uzziah. Pero hindi niya ipinagiba ang mga sambahan sa matataas na lugar. Kaya nagpatuloy ang mga tao sa paghahandog at pagsusunog ng insenso roon. Si Jotham ang nagpatayo ng hilagang pintuan ng templo ng Panginoon. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Jotham at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda. Nang panahon ng paghahari niya, sinimulang ipadala ng Panginoon sina Haring Rezin ng Aram at Haring Pekah ng Israel para lusubin ang Huda. Nang mamatay si Jotham, inilibing siya sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David, at ang anak niyang si Ahaz ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang pagkahari ni Ahaz sa Huda. Ika-16 na kabanata. Naging hari ng Huda ang anak ni Jotham na si Ahaz na ika-17 taon ng paghahari ng anak ni Remaliah na si Pekah sa Israel. Si Ahaz ay 20 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 16 na taon. Gumawa siya ng masama sa paningin ng Panginoon na kanyang Diyos, hindi katulad ng ginawa ng kanyang ninuno na si David. Sumunod siya sa pamumuhay ng mga naging hari ng Israel, at kahit ang kanyang anak ay inihandog niya sa apoy. Ginaya niya ang mga kasuklam-suklam na ginawa ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa pamamagitan ng mga Israelita. Nag-alay siya ng mga handog at nagsunog ng mga insenso sa mga sambahan sa matataas na lugar, sa ibabaw ng bundok, at sa ilalim ng bawat malalagong punong kahoy. Nakipaglaban sina Haring Rezin ng Aram at Haring Pekah ng Israel kay Ahaz. Nilusob nila ang Jerusalem, pero hindi nila ito nasakop. Nang panahong iyon, nabawi ni Haring Rezin ng Aram ang Elat sa pamamagitan ng pagpapalayas niya sa mga mamamayan ng Huda. At pumunta ang mga Arameo roon para manirahan, at doon sila nakatira hanggang ngayon. Nagsugo ng mga mensahero si Ahaz para sabihin kay Haring Tiglat-Pileser ng Assyria, "Lingkod mo ako at kakampi. Iligtas mo ako sa mga kamay ng hari ng Aram at ng hari ng Israel na lumulusob sa akin." Kinuha ni Ahaz ang pilak at ginto sa templo ng Panginoon at mga kabangyaman sa palasyo, at ipinadala ito bilang regalo sa hari ng Assyria. Pumayag ang hari ng Assyria sa kahilingan ni Ahaz, kaya nilusob niya ang Damascus at sinakop ito. Dinala niya sa Kir ang mga naninirahan dito bilang mga bihag, at pinatay niya si Rezin. Pagkatapos, pumunta si Haring Ahaz sa Damascus para makipagkita kay Haring Tiglat-Pileser ng Assyria. Nang naroon na siya, may nakita siyang altar, kaya pinadalhan niya ang paring si Uriah ng plano ng altar, kasama ang mga detalye sa paggawa nito. Gumawa si Uriah ng altar ayon sa plano na ipinadala ni Ahaz, at natapos niya ang altar bago makabalik si Ahaz galing Damascus. Pagdating ni Haring Ahaz mula sa Damascus, nakita niya ang altar. Lumapit siya dito at nag-alay ng handog na sinusunog at handog na pagpaparangal, at ibinuhos niya sa altar ang handog na inumin, at winisikan ng dugo ng hayop na handog para sa mabuting relasyon. Pagkatapos, tinanggal niya ang lumang tansong altar na nasa presensya ng Panginoon. Ito ay nasa pagitan ng bagong altar at ng templo ng Panginoon, at inilagay niya ito sa bandang hilaga ng bagong altar. Inutusan niya ang paring si Uriah,
Gamitin mo ang bagong altar para sa pag-aalay ng mga handog na sinusunog tuwing umaga, at mga handog ng pagpaparangal sa Panginoon tuwing gabi. Gamitin mo rin ito sa pag-aalay ng mga handog na sinusunog, at handog ng pagpaparangal ng hari at ng mga tao, pati na rin ang kanilang mga handog na inumin. Iwisik mo sa bagong altar ang dugo ng handog na sinusunog, at ng iba pang mga handog. Pero gagawin kong lugar na aking dalanginan ang tansong altar, at ginawa nga ng paring si Uriah ang lahat ng iniutos ni Haring Ahaz sa kanya. Pagkatapos, inalis ni Haring Ahaz ang mga dingding ng kariton at mga planggana na nasa ibabaw nito. Inalis rin niya ang malaking kawa ng tubig na tinatawag na dagat sa likod ng mga tansong toro, at inilagay ito sa patungang bato. Para masiyahan ang hari ng Assyria, inalis ni Ahaz sa palasyo ang bubong na ginagamit kung araw ng pamamahinga, at isinara ang daanan ng mga hari ng Huda papasok sa templo. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Ahaz at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda. Nang mamatay si Ahaz, inilibing siya sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David, at ang anak niyang si Hezekiah ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Hosea sa Israel. 17 Kabanata. Naging hari ng Israel ang anak ni Ela na si Hosea nang 12 taon ng paghahari ni Ahaz sa Huda. Sa Samaria siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng 9 taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, pero hindi kasinsama ng ginawa ng mga hari ng Israel na nauna sa kanya. Nilusob ni Haring Shalmaneser ng Assyria si Hosea at natalo niya ito, kaya napilitang magbayad ng buwis taon-taon ng Israel sa Assyria. Pero nagplano si Hosea laban sa hari ng Assyria sa pamamagitan ng paghingi ng tulong kay Haring So ng Ehipto para makalaya sa kapangyarihan ng Assyria. Hindi na rin siya nagbayad ng buwis katulad ng ginagawa niya taon-taon. Nang malaman ng hari ng Assyria na nagtraidor si Hosea, ipinadakip niya ito at ipinakulong. Pagkatapos, nilusob ng hari ng Assyria ang buong Israel. Sa loob ng 3 taon, pinaligiran niya ang Samaria. Nang 9 taon ng paghahari ni Hosea, sinakop ng hari ng Assyria ang Samaria, at dinala ang mga taga-Israel sa Assyria bilang mga bihag. Pinatira niya sila sa lungsod ng Hala, sa mga lugar na malapit sa ilog ng Habor sa Gozan, at sa mga bayan ng Media. Nangyari ito sa mga taga-Israel, dahil nagkasala sila sa Panginoon na kanilang Diyos, na naglabas sa kanila sa Ehipto, at nagpalaya mula sa kapangyarihan ng Faraon, na hari ng Ehipto. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan, at ginaya nila ang mga kasuklam-suklam na ginagawa ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa pamamagitan nila. Sumunod din sila sa kasuklam-suklam na pamumuhay ng mga hari nila. Palihim din silang gumawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon na kanilang Diyos. Gumawa rin sila ng mga sambahan sa matataas na lugar, sa lahat ng bayan mula sa pinakamaliit na barangay hanggang sa malalaking napapadirang lungsod. Nagpatayo sila ng mga alaalang bato at mga posteng simbolo ng diyosang si Asyera sa ibabaw ng bawat matataas na burol at sa ilalim ng bawat malalagong punong kahoy. Nagsunog sila ng mga insenso sa bawat sambahan sa matataas na lugar, katulad ng ginagawa ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa pamamagitan nila. Gumawa sila ng mga kasuklam-suklam na bagay na nakapagpapagalit sa Panginoon. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan, kahit na sinabi ng Panginoon, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Paulit-ulit na nagpapadala ang Panginoon ng mga propeta para bigyang babala ang Israel at ang Huda. Itigil ninyo ang mga kasuklam-suklam ninyong ginagawa. Sundin ninyo ang mga utos ko at tuntunin, ayon sa kautusan na iniutos ko sa inyong mga ninuno, at ibinigay ko sa inyo sa pamamagitan ng aking mga lingkod na propeta.
pero hindi sila nakinig. Matitigas ang ulo nila, katulad ng mga ninuno nilang walang tiwala sa Panginoon na kanilang Diyos. Itinakwil nila ang tuntunin ng Panginoon, ang kasunduang ginawa niya sa mga ninuno nila, at hindi rin sila nakinig sa mga babala niya. Sinunod nila ang mga walang kwentang Diyos-Diyosan, at sila'y naging walang kwenta na rin. Ginawa nila ang mga bagay na ipinagbabawal ng Panginoon na ginagawa ng mga bansang nakapalibot sa kanila. Itinakwil nila ang lahat ng utos ng Panginoon na kanilang Diyos. Gumawa sila ng larawan ng 2 guya at posteng simbolo ng Diyosang si Asyera. Sumamba sila sa lahat ng bagay na nasa langit at kay Baal. Inihandog nila ang mga anak nila sa apoy. Sumangguni sila sa mga manghuhula, gumamit ng pangkukulam, at ipinagbili ang sarili nila sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon. At ito ang nakapagpagalit sa Kanya. Galit na galit ang Panginoon sa Israel, kaya pinalayas niya ang mga ito sa harapan niya. Ang lahi lang ni Huda ang natira sa lupain. Pero kahit ang mga taga-Huda ay hindi rin sumunod sa mga utos ng Panginoon na kanilang Diyos. Ginawa rin nila kung ano ang mga ginawa ng mga taga-Israel. Kaya itinakwil ng Panginoon ang lahat ng mamamayan ng Israel. Ibinigay niya sila sa mga kaaway nila bilang parusa hanggang sa mawala sila sa kanyang presensya. Nanghihiwalay ng Panginoon ang Israel sa kaharian ni David. Ginawang hari ng mga taga-Israel si Jeroboam na anak ni Nebat. Hinikayat ni Jeroboam ang mga taga-Israel sa pagtalikod sa Panginoon, at siya ang nagtulak sa kanila sa paggawa ng napakalaking kasalanan. Nagpatuloy sa pagsunod ang mga taga-Israel sa mga kasalanan ni Jeroboam, at hindi sila tumalikod dito, hanggang sa pinalayas sila ng Panginoon sa kanyang harapan, ayon sa babala niya sa kanila, sa pamamagitan ng mga lingkod niyang propeta. Kaya binihag ng Assyria ang lahat ng mamamayan ng Israel, at doon sila nakatira hanggang ngayon. Nanirahan ang mga taga-Assyria sa Israel. Nagpadala ang hari ng Assyria ng mga tao mula sa Babylonia, Kuta, Ava, Hamat, at Sepharvaim, at pinatira niya sila sa mga bayan ng Samaria para palitan ang mga Israelita. Sinakop ng mga taga-Assyria ang Samaria at ang iba pang mga bayan ng Israel. Sa simula pa lang ng pagtira nila roon, ay hindi na sila sumamba sa Panginoon, kaya pinadalhan sila ng Panginoon ng mga leon para patayin sila. Sinabi ng mga tao sa hari ng Assyria, "Ang mga pinatira mo sa mga bayan ng Samaria ay walang alam sa kautusan ng Diyos sa lugar na iyon." Kaya nagpadala siya ng mga leon para patayin sila, dahil hindi nga nila nalalaman ang kanyang kautusan. Kaya nagutos ang hari ng Assyria, "Pabalikin sa Samaria ang isa sa mga pari na binihag natin. Hayaan niyo siyang magturo sa mga bagong nakatira roon kung ano ang kautusan ng Diyos sa lugar na iyon." Kaya ang isa sa mga pari na binihag mula sa Samaria ay bumalik at tumira sa Bethel, at tinuruan niya ang mga bagong nakatira roon kung paano sambahin ang Panginoon. Pero ang iba't ibang grupo ng mga taong ito ay patuloy pa rin sa paggawa ng sarili nilang mga Diyos-Diyosan. Sa bawat bayan na tinitirhan nila, ay nilalagyan nila ng mga Diyos-Diyosan sa mga sambahan sa matataas na lugar na ginawa ng mga taga-Samaria. Ginawang Diyos ng mga taga-Babylonia si Sukot-Benot. Sinamba ng mga taga-Kuta ang Diyos nilang si Nergal. Sinamba naman ng mga taga-Hamat si Ashima. Sinamba ng mga taga-Ava ang Diyos nilang sina Nibhaz at Tartak. Sinunog naman sa apoy ng mga taga-Sepharvaim ang mga anak nila, bilang handog sa Diyos nilang sina Adramelech at Anamelech. Sinamba nila ang Panginoon, pero pumili sila ng mga pari na mula sa kanila para mag-alay ng mga handog sa mga sambahan sa matataas na lugar. Kahit sinasamba nila ang Panginoon, patuloy pa rin sila sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan, ayon sa kaugalian ng mga bansang pinanggalingan nila. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin nila ito. Wala silang takot sa Panginoon,
at hindi sila sumusunod sa mga tuntunin, mga turo, at mga kautusan na ibinigay ng Panginoon sa lahi ni Jacob na pinangalanan niyang Israel. Gumawa ang Panginoon ng kasunduan sa mga Israelita at iniutos sa kanila, huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan o lumuhod sa kanila o maglingkod o kaya'y maghandog sa kanila. Sambahin ninyo ako, ang Panginoon na naglabas sa inyo mula sa Ehipto sa pamamagitan ng dakila kong kapangyarihan at lakas. Ako lamang ang inyong sasambahin at hahandugan. Palagi ninyong sundin ang mga tuntunin, turo at mga kautusan na isinulat ko para sa inyo. Hindi kayo dapat sumamba sa ibang Diyos. Huwag ninyong kalimutan ang kasunduang ginawa ko sa inyo, at huwag kayong sasamba sa ibang Diyos. Sa halip, ako lamang ang sambahin ninyo, ang Panginoon na inyong Diyos. Ako lang ang magliligtas sa inyo sa lahat ng kaaway ninyo. Pero hindi nakinig ang mga taong iyon, at nagpatuloy sila sa dati nilang ginagawa. Habang sinasamba ng mga bagong naninirahan ang Panginoon, sumasamba rin sila sa mga Diyos-Diyosa nila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang ginagawa ng mga angkan nila. Ang paghahari ni Hezekiah sa Huda. 18 kabanata. Naging hari ng Huda ang anak ni Ahaz na si Hezekiah, ng 3 taon ng paghahari ng anak ni Ela na si Hoshea sa Israel. Si Hezekiah ay 25 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng 29 na taon. Ang ina niya ay si Abijah na anak ni Zacarias. Matuwid ang ginawa ni Hezekiah sa paningin ng Panginoon, tulad ng ginawa ng ninuno niyang si David. Ipinatanggal niya ang mga sambahan sa matataas na lugar. Ipinadurog ang mga alaalang bato, at ipinagiba ang mga posteng simbolo ng Diyosang si Asyera. Ipinadurog din niya ang tansong ahas na ginawa ni Moises. Dahil mula noong nagsunog dito ng insenso si Moises, ay sinamba na ito ng mga mamamayan ng Israel. Tinawag na Nehushtan ang tansong ahas. Nagtiwala si Hezekiah sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Walang naging hari sa Huda na katulad niya, kahit ang mga nauna o mga sumunod pa sa kanya. Nanatili siyang tapat sa Panginoon, at hindi siya tumalikod sa kanya. Sinunod niya ang mga utos na ibinigay ng Panginoon kay Moises. Sumakan niya ang Panginoon, kaya nagtagumpay siya sa lahat ng ginawa niya. Nagrebelde siya sa hari ng Assyria, at hindi niya ito pinaglingkuran. Nasakop ni Hezekiah ang Filistia hanggang sa Gaza, at mga hangganan nito, mula sa mga bantayang tore hanggang sa napapadirang lungsod. Nang 4 na taon na paghahari ni Hezekiah, na siyang 7 taon ng paghahari ni Hoshea sa Israel, lumusob si Haring Shalmaneser ng Assyria sa Israel, at sinimulang paligiran ang bayan ng Samaria. Pagkalipas ng 3 taon, nang 6 na taon ng paghahari ni Hezekiah, at 9 na taon na paghahari ni Hoshea, nasakop ng Assyria ang Samaria. Dinala ng hari ng Assyria ang mga Israelita sa Assyria, at pinatira sila sa lungsod ng Hala, sa mga lugar na malapit sa ilog ng Habor sa Gozan, at sa mga bayan ng Media. Nangyari ito sa mga taga-Israel, dahil hindi sila sumunod sa Panginoon na kanilang Diyos. Nilabag nila ang kanyang kasunduan, at hindi sumunod sa lahat ng utos na ibinigay ng Panginoon sa pamamagitan ng lingkod niyang si Moises. Hindi nila pinakinggan o sinunod ang mga utos nito. Nilusob ng Assyria ang Huda. Nang 14 na taon ng paghahari ni Hezekiah, nilusob ni Haring Sennacherib ng Assyria ang lahat ng napapadirang lungsod ng Huda at sinakop ito. Kaya nagpadala ng mensahe si Haring Hezekiah sa hari ng Assyria sa Lachish. Nagkasala ako sa pagrerebelde ko sa iyo. Ibibigay ko ang kahit anong hihilingin mo. Basta umalis ka lang dito sa amin. Kaya pinagbayad ng hari ng Assyria si Haring Hezekiah ng mga 10 toneladang pilak
at 1 toneladang ginto. Ibinigay ni Hezekiah ang lahat ng pilak na nasa templo ng Panginoon at ang nasa kabangyaman ng palasyo. Ipinatanggal ni Hezekiah pati na ang mga ginto na nakabalot sa mga pintuan at hamba ng templo ng Panginoon at ibinigay niyang lahat sa hari ng Assyria. Ipinadala ng hari ng Assyria ang pinuno ng mga commander, mga punong opisyal at ang commander ng mga sundalo niya. Kasama nila ang napakaraming sundalo mula sa Lachish para harapin si Haring Hezekiah sa Jerusalem. Tumigil sila malapit sa may daluyan ng tubig na nasa itaas ng lugar na pinag-iimbakan ng tubig kung saan naglalaba ang mga tao. Ipinatawag nila si Haring Hezekiah, pero ang pinapunta ng hari ay sina Eliakim na anak ni Hilkiah na namamahala ng palasyo, Shebna na kalihim, at Joah na anak ni Asaph na namamahala ng mga kasulatan sa kaharian. Sinabi sa kanila ng commander ng mga sundalo, "Sabihin niyo kay Hezekiah na ito ang sinasabi ng makapangyarihang hari ng Assyria. Ano ba ang ipinagmamalaki mo? Sinasabi mo maabilidad at malakas ang mga sundalo mo, pero walang kabuluhan ang mga sinasabi mo. Sino ba ang ipinagmamalaki mo at nagre-rebelde ka sa akin? Ang Ehipto ba? Ang bansang ito at ang hari nito ay parang nabaling tungkod na nakakasugat sa kamay kapag ginamit mo. Maaari ninyong sabihin na nagtitiwala kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Pero hindi ba't ikaw din, Hezekiah, ang nagpagiba ng mga sambahan niya sa matataas na lugar, pati ng mga altar nito? At sinabi mo pa sa mga nakatira sa Jerusalem at mga lungsod ng Huda na sumamba sila sa nag-iisang altar doon sa Jerusalem? Ngayon, inaalok ka ng aking amo, ang hari ng Assyria. Bibigyan ka namin ng 2,000 kabayo, kung may 2,000 ka ring mga ngabayo. Hindi ka mananalo kahit sa pinakamababang opisyal ng aking amo. Bakit? Umaasa ka lang naman sa Ehipto na bibigyan ka nito ng mga karwahe at mga ngabayo. Iniisip mo bang hindi ako inutusan ng Panginoon na pumunta rito? Ang Panginoon mismo ang nag-utos sa akin na lusubin at lipulin ang bansang ito. Sinabi ni na Eliakim, Shebna at Joah sa commander ng mga sundalo, kausapin mo kami sa wikang Aramiko, dahil naiintindihan din namin ang wikang ito. Huwag mong gamitin ang wikang Hebreo, dahil maririnig ka ng mga taong nasa mga pader ng lungsod. Pero sumagot ang commander, inutusan ako ng aking amo na ipaalam ang mga bagay na ito, hindi lang sa inyo at sa inyong hari, kundi sa lahat ng naninirahan sa Jerusalem. Magugutom at mauuhaw kayong lahat kapag nilusob namin kayo. Kaya kakainin ninyo ang inyong mga dumi at iinumin ninyo ang inyong mga ihi. Pagkatapos, tumayo ang commander at sumigaw sa wikang Hebreo, pakinggan ninyo ang mensahe ng makapangyarihang hari ng Assyria. Ito ang sinabi niya, huwag kayong magpaloko kay Hezekiah. Hindi niya kayo maililigtas mula sa mga kamay ko. Huwag kayong maniwala sa kanya na magtiwala sa Panginoon. Kapag sinabi niya, tiyak na ililigtas tayo ng Panginoon, hindi ipapaubaya ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Huwag kayong makinig kay Hezekiah. Ito ang ipinapasabi ng hari ng Assyria. Huwag na kayong lumaban sa akin. Sumuko na lang kayo. Papayagan ko kayong kainin ang bunga ng inyong mga ubasan at mga puno ng igos, at inumin ang tubig sa sarili ninyong mga balon, hanggang sa dumating ako at dadalhin ko kayo sa lupain katulad din ng inyong lupain na may mga ubasan, na magbibigay sa inyo ng bagong katas ng ubas, at may mga trigo na magagawa ninyong tinapay, at mayroon ding mga punong olibo at mga pulot. Piliin ninyo ang mabuhay kaysa ang mamatay. Huwag ninyong pakinggan si Hezekiah. Inililigaw lang niya kayo kapag sinasabi niyang, ililigtas tayo ng Panginoon. May mga Diyos ba sa ibang bansa na nailigtas ang kanilang bayan mula sa kamay ng hari ng Assyria? May nagawa ba ang mga Diyos ng Hamat, Arpad, Sepharvaim,
Hena at Iva, nailigtas ba nila ang Samaria mula sa mga kamay ko? Alin sa mga Diyos ng mga bansang ito ang nakapagligtas sa kanilang bansa laban sa akin? Kaya papaano maililigtas ng Panginoon ang Jerusalem mula sa mga kamay ko? Hindi sumagot ang mga tao dahil inutusan sila ni Haring Hezekiah na huwag sumagot. Pagkatapos, pinunit nina Eliakim, Shebna at Joah ang damit nila sa sobrang kalungkutan. Bumalik sila kay Hezekiah at ipinaalam ang lahat ng sinabi ng commander ng mga sundalo. Humingi ng payo si Haring Hezekiah kay Isaias. 19 na kabanata. Nang marinig ni Haring Hezekiah ang balita, pinunit niya ang kanyang damit. Nagdamit siya ng sako para ipakita ang kalungkutan niya, at pumunta siya sa templo ng Panginoon para manalangin. Pinapunta niya kay Propeta Isaias na anak ni Amos, sina Eliakim na tagapamahala ng palasyo, Shebna na kalihim, at ang mga punong pari na nakadamit ng sako. Pagdating nila kay Isaias, sinabi nila sa kanya, "Ito ang sinabi ni Haring Hezekiah. Ito ang panahon ng paghihirap, pagtutuwid at kahihiyan. Katulad tayo ng isang babae na malapit ng manganak, na wala ng lakas para iluwal ang sanggol." Ipinadala ng hari ng Assyria ang commander ng kanyang mga sundalo para kutsain ng Diyos na buhay. Baka sakaling narinig ng Panginoon na iyong Diyos ang lahat ng sinabi ng commander at parusahan ito sa sinabi niya. Kaya ipanalangin mo ang mga natira sa atin. Nang naipaalam na ng mga opisyal ni Haring Hezekiah ang mensahe kay Isaias, sinabi ni Isaias sa kanila, "Sabihin ninyo sa inyong amo na ito ang sinasabi ng Panginoon. Huwag kang matakot sa narinig mong paglapastangan sa akin ng mga tauhan ng hari ng Assyria. Pakinggan mo, pupuspusin ko ng espiritu ang hari ng Assyria. Makakarinig siya ng balita na magpapabalik sa kaniya sa sarili niyang bansa, at doon ko siya ipapapatay sa pamamagitan ng espada." Muling nagbanta ang Assyria. Nang marinig ng commander na umalis na sa Lakish ang hari ng Assyria at kasalukuyang nakikipaglaban sa Libna, pumunta siya roon. Nang makatanggap ng balita si Haring Sennacherib ng Assyria, nalulusubin sila ni Haring Tirhaka ng Ethiopia, nagsugo siya ng mga mensahero kay Hezekiah para sabihin ito, "Huwag kang magpaloko sa inaasahan mong Diyos." Kapag sinabi niya, "Hindi ipapaubaya ang Jerusalem sa kamay ng hari ng Assyria," makinig ka. Narinig mo kung ano ang ginawa ng mga hari ng Assyria sa halos lahat ng bansa. Nilipol sila ng lubusan. Sa palagay mo ba makakaligtas ka? Nailigtas ba ang mga bansang ito ng Diyos nila? Ang mga lungsod ng Gozan, Haran, Reshef, at ang mga mamamayan ng Eden na nasa Tel Asar ay nilipol ng mga ninuno ko. May nagawa ba ang hari ng Hamat, Arpad, Sepharvaim, Hena at Iva? Ang panalangin ni Haring Hezekiah. Nang makuha ni Hezekiah ang sulat mula sa mensahero, binasa niya ito. Pumunta siya sa templo ng Panginoon at inilapag ang sulat sa presensya ng Panginoon. Pagkatapos, nanalangin siya, "Panginoon, Diyos ng Israel na nakaupo sa trono sa pagitan ng mga kerubin, kayo lang po ang Diyos na namamahala sa lahat ng kaharian dito sa mundo. Nilikha ninyo ang kalangitan at ang mundo. Panginoon, pakinggan niyo po at tingnan ang mga nangyayari. O Diyos na buhay, narinig niyo ang mga sinabi ni Sennacherib na lumapastangan sa inyo. Panginoon, totoo po na nilipol ng mga hari ng Assyria ang maraming bansa. Winasak nila ang mga Diyos-Diyosa nila sa pamamagitan ng pagtapon ng mga ito sa apoy. Dahil hindi po ito mga totoong Diyos, kundi mga bato at kahoy lang na ginawa ng tao. Kaya Panginoon naming Diyos, iligtas po ninyo kami sa kamay ng Assyria, para malaman ng lahat ng kaharian dito sa mundo, na kayo lang Panginoon, ang Diyos.
ang paglipol kay Sennacherib. Pagkatapos, nagpadala si Isaias na anak ni Amos ng mensahe kay Hezekiah ng ganito, "Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Narinig ko ang panalangin mo tungkol kay Haring Sennacherib ng Assyria. Ito ang sinabi ko laban sa kanya. Pinagtatawanan at iniinsulto ka ng mga naninirahan sa Zion, ang lungsod ng Jerusalem. Umiiling-iling sila sa paghamak sa iyo, habang nakatalikod ka. Sino ba ang hinahamak at nilalapastangan mo? Sino ang pinagtataasan mo ng boses at pinagyayabangan mo? Hindi ba't ako, ang banal na Diyos ng Israel? Kinutya mo ako sa pamamagitan ng iyong mga sugo. Sinabi mo pa, sa pamamagitan ng aking maraming karwahe, naakyat ko ang matataas na bundok, pati na ang tuktok ng bundok ng Lebanon. Pinutol ko ang pinakamataas na mga puno ng sedro at natatanging sipres nito. Nakarating ako sa tuktok nito na may makapal na kagubatan. Naghukay ako ng balon sa ibang mga lugar at uminom ng tubig mula rito. Sa pagdaan ko natuyo ang mga sapa sa Ehipto. Totoo ngang winasak mo ang mga napapadirang lungsod. Pero hindi mo ba alam na matagal ko nang itinakda iyon? Mula pa noon, naplano ko na ito at ngayon, ginagawa ko na ito. Ang mga mamamayan ng mga lungsod na iyong nilipol ay nawalan ng lakas. Natakot sila at napahiya, para silang mga damo sa parang na madaling malanta, o mga damong tumutubo sa bubungan ng bahay, na pagkatapos tumubo ay nalanta rin agad. Pero alam ko ang lahat tungkol sa iyo, kung saan ka nananatili, kung saan ka galing, kung saan ka pupunta, at kung gaano katindi ang galit mo sa akin. Dahil narinig ko ang galit mo at ang pagmamayabang sa akin, lalagyan ko ng kawit ang ilong mo, at bubusalan ko ang bibig mo, at hihilahin ka pabalik sa iyong pinagmulan, sa daan na iyong tinahak." Sinabi pa ni Isaias kay Hezekiah, "Ito ang tanda na iingatan ng Panginoon ang Jerusalem sa mga taga-Assyria. Sa taon na ito, ang mga bunga ng mga tanim na kusang tumutubo lang ang kakainin ninyo, at sa susunod na taon, ang mga bunga naman ng mga tanim na tumubo mula sa dating tanim. Pero sa ikatlong taon, makakapagtanim na kayo ng trigo at makakaani. Makakapagtanim na rin kayo ng mga ubas at makakakain ng mga bunga nito. At ang mga natirang buhay sa Huda ay muling uunlad, katulad ng tanim na nagkakaugat ng malalim at namumunga. Sapagkat may mga matitirang buhay na mga ngalat mula sa Jerusalem, sa bundok ng Zion. Titiyakin ng Panginoong makapangyarihan na ito'y magaganap. Ito ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya makakapasok sa lungsod ng Jerusalem, ni hindi makakapana kahit isang palaso rito. Hindi siya makakalapit na may pananggalang, o kaya'y mapapaligiran ang lungsod para lusubin ito. Babalik siya sa pinanggalingan niya, sa daan na kanyang tinahak. Ako ang Panginoon ay nagsasabing hindi siya makakapasok sa lungsod na ito. Iingatan na tililigtas ko ang lungsod na ito para sa karangalan ko, at dahil sa pangako ko kay David na aking lingkod. Kinagabihan, pumunta ang anghel ng Panginoon sa kampo ng Assyria at pinatay niya ang 185,000 kawal. Kinaumagahan, paggising ng mga natitirang buhay, nakita nila ang napakaraming bangkay. Dahil dito, umuwi si Sennacherib sa Ninive at doon na tumira. Isang araw, habang sumasamba si Sennacherib sa templo ng Diyos niyang si Nisroch, pinatay siya ng kanyang 2 anak na lalaki na sina Adramelech at Sharezer sa pamamagitan ng espada, at tumakas ang mga ito papunta sa Ararat. At ang anak niyang si Esarhaddon ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang pagkakasakit ni Hezekiah.
Ika-20 kabanata. Nang panahong iyon, nagkasakit si Hezekiah na halos ikamatay niya. Pumunta sa kanya si Propeta Isaias na anak ni Amos at sinabi ng Panginoon na magbilin ka na sa sambahayan mo dahil hindi ka nagagaling. Mamamatay ka na. Nang marinig ito ni Hezekiah, humarap siya sa dingding at nanalangin sa Panginoon. Sinabi niya, Panginoon, alalahanin po ninyo kung papaano ako namuhay ng tapat at buong pusong naglingkod sa inyo, at kung papaano ako gumawa ng mabuti sa paningin ninyo. At umiyak siya ng husto. Nang hindi pa nakakaalis si Isaiah sa gitna ng bulwagan ng palasyo, sinabi sa kanya ng Panginoon, bumalik ka kay Hezekiah na pinuno ng mga mamamayan ko, at sabihin mo ito. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng ninuno mong si David. Narinig ko ang panalangin mo, at nakita ko ang mga luha mo, kaya pagagalingin kita. Sa 3 araw mula ngayon, makakabangon ka na, at makakapunta ka sa templo ng Panginoon. Dadagdagan ko pa ng 15 taon ang buhay mo. Ililigtas kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Iingatan ko ang lungsod na ito para sa karangalan ko, at dahil kay David na aking lingkod. Sinabi ni Isaiah sa mga utusan ni Haring Hezekiah, natapalan nila ang namamagang bukol nito ng dinurog na igos. Ginawa nga nila ito, at gumaling siya. Noong hindi pa gumagaling si Hezekiah, nagtanong siya kay Isaias, ano ba ang magpapatunay na gagaling ako at makakapunta sa templo ng Panginoon sa 3 araw mula ngayon? Sumagot si Isaias, ito ang tanda na ibibigay ng Panginoon na magpapatunay na tutuparin niya ang pangako niya. Pumili ka sa 2 ito. Aatras ng 10 hakbang ang anino ng araw sa orasan o aabante ng 10 hakbang? Sumagot si Hezekiah, mas madaling umabante ng 10 hakbang ang anino, kaya paatrasin mo na lang ito ng 10 hakbang. Kaya nanalangin si Isaiah sa Panginoon, at tinaatras ng Panginoon ng 10 hakbang ang anino ng araw sa orasan na ipinagawa ni Ahaz. Ang mga mensahero mula sa Babylonia. Nang panahong iyon, nabalitaan ni Merodach Baladan na anak ni Haring Baladan ng Babylonia na nagkasakit si Hezekiah. Kaya nagpadala siya ng mga sulat at regalo kay Hezekiah. Malugod na tinanggap ni Hezekiah ang mga sugo, at ipinakita niya sa mga ito ang lahat ng mga bagay sa taguan ng kayamanan niya, ang mga pila, ginto, sangkap, magagandang uri ng langis, mga armas, at ang iba pa niyang mga kayamanan. Wala ni isang bagay sa palasyo o kaharian ang hindi niya ipinakita sa kanila. Samantala, pumunta si Propeta Isaias kay Haring Hezekiah at nagtanong, saan ba nanggaling ang mga taong iyan? At ano ang kailangan nila? Sumagot si Hezekiah, nanggaling sila sa malayong lugar, sa Babylonia. Nagtanong pa ang propeta, ano ang nakita nila sa palasyo mo? Sumagot si Hezekiah, nakita nila ang lahat ng bagay sa palasyo ko. Wala kahit isa sa mga kayamanan ko ang hindi ko ipinakita sa kanila. Pagkatapos sinabi ni Isaias kay Hezekiah, pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon. Darating ang panahon na dadalhin sa Babylonia ang lahat ng kayamanan sa palasyo mo, pati ang lahat ng naipon ng mga ninuno mo na nariyan pa hanggang ngayon. Walang matitira, sabi ng Panginoon. At ang iba sa mga susunod na lahi mo ay bibihagin at magiging alipin sa palasyo ng hari ng Babylonia. Ang akala ni Hezekiah ay hindi pa mangyayari iyon, kundi magiging mapayapa at walang panganib sa kapanahunan niya. Kaya sinabi niya kay Isaias, maganda ang mensaheng iyon ng Panginoon na sinabi mo sa akin. Ang katapusan ng paghahari ni Hezekiah. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Hezekiah at lahat ng ginawa niya at pagtatagumpay, pati ang pagpapagawa niya ng imbakan ng tubig at dinadaluyan nito papunta sa lungsod, ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan
ng mga hari ng Huda. Nang mamatay si Hezekiah, ang anak niyang si Manase ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Manase sa Huda. Ika-21 kabanata. Si Manase ay 12 taong gulang nang maging hari ng Huda. Sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng 55 taon. Ang ina niya ay si Hephzibah. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa kasuklam-suklam na gawain ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa pamamagitan ng mga Israelita. Muli niyang ipinatayo ang mga sambahan sa matataas na lugar na ipinagiba ng ama niyang si Hezekiah. Ipinatayo rin niya ang mga altar para kay Baal at nagpagawa ng posteng simbolo ng diyosang si Asherah, tulad ng ipinagawa ni Haring Ahab ng Israel. Sumamba siya sa lahat ng bagay na nasa langit. Nagpagawa pa siya ng mga altar sa templo ng Panginoon sa Jerusalem, ang lugar na sinabi ng Panginoon na pararangalan siya. Inilagay niya ang mga altar sa magkabilang panig ng bakuran ng templo ng Panginoon para sambahin ang lahat ng bagay sa langit. Inihandog pa niya ang sarili niyang anak sa apoy. Ginawa rin niya ang mga ginagawa ng mga mangkukulam at mga manghuhula, at nagtatanong siya sa mga espiritista na nakikipag-usap sa kaluluwa ng patay. Labis ang pagkakasala ni Manase na nakapagpagalit sa Panginoon. Ang ipinagawa niya na posteng simbolo ng diyosang si Asherah ay inilagay niya sa templo, ang lugar kung saan sinabi ng Panginoon kay David at sa anak nitong si Solomon, "Pararangalan ako habang buhay sa templong ito at sa Jerusalem, ang lugar na pinili ko sa lahat ng lahi ng Israel." Kung tutuparin lang ng mamamayan ng Israel ang lahat ng kautusan na ibinigay ko sa kanila sa pamamagitan ng lingkod kong si Moises, hindi ko papayagang palayasin sila sa lupaing ito na ibinigay ko sa mga ninuno nila. Pero ayaw makinig ng mga tao. Inudyukan sila ni Manase sa paggawa ng masasama, at ang ginawa nila ay mas masama pa kaysa sa ginawa ng mga bansang nilipol ng Panginoon sa pamamagitan ng mga Israelita. Sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga lingkod niyang propeta, "Gumawa si Haring Manase ng Huda ng mga kasuklam-suklam na gawain na mas masama pa kaysa sa ginawa ng mga Amonitang nakatira sa lupaing ito bago dumating ang mga Israelita." Inudyukan niya ang mga taga-Huda sa pagkakasala sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan niya. Kaya ako, ang Panginoon na Diyos ng Israel, ay magpapadala ng kapahamakan sa Jerusalem at sa Huda, at ang bawat isa na makakarinig nito ay matatakot. Hahatulan ko ang Jerusalem, katulad ng paghatol ko sa Samaria at sa sambahayan ni Haring Ahab. Lilinisin ko ang Jerusalem tulad ng pinggan na pinunasan at itinaob. Itatakwil ko kahit pa ang natira sa aking mga mamamayan, at ibibigay ko sila sa mga kaaway nila bilang bihag. Mangyayari ito sa kanila dahil masama ang ginawa nila sa paningin ko, at ginalit nila ako mula pa nang lumabas ang mga ninuno nila sa Ehipto hanggang ngayon. Maraming inosenteng tao ang pinatay ni Manase hanggang sa dumanak ang dugo sa mga daanan ng Jerusalem. Hindi pa kabilang dito ang kasalanan na ginawa niya na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Huda sa paningin ng Panginoon. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Manase at lahat ng ginawa niya, pati ang mga kasalanan na ginawa niya, ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda. Nang mamatay si Manase, inilibing siya sa hardin ng kanyang palasyo na tinatawag na Uza, at ang anak niyang si Amon ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Amon sa Huda. Si Amon ay 22 taong gulang nang maging hari ng Huda. Sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng 2 taon. Ang ina niya ay si Mesulemet na taga Jotba at anak ni Haruz. Masama ang ginawa ni Amon sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ni Manase
na kanyang ama. Sinunod niya ang pamumuhay ng kanyang ama. Sinamba niya ang mga Diyos-Diyosan na sinasamba nito. At itinakwil niya ang Panginoon, ang Diyos ng mga ninuno niya. Hindi niya sinunod ang pamamaraan ng Panginoon. Nagplano ng masama ang mga opisyal ni Amon laban sa kanya, at pinatay siya sa palasyo niya. Pero pinatay ng mamamayan ng Huda ang lahat ng pumatay kay Haring Amon. At ang anak niyang si Josiah ang ipinalit nila bilang hari. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Amon at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda. Inilibing si Amon sa libingan niya sa hardin na tinatawag na Uza, at ang anak niyang si Josiah ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Josiah sa Huda. 22 Kabanata. Si Josiah ay 8 taong gulang nang maging hari ng Huda. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 31 taon. Ang ina niya ay si Jedaida na taga-Bozka at anak ni Adaya. Matuwid ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, at sumunod siya sa pamumuhay ng ninuno niyang si David, at lubos siyang sumunod sa mga utos ng Diyos. Natagpuan sa templo ang aklat ng kautusan. Nang 18 taon ng paghahari ni Josiah, pinapunta niya sa templo ng Panginoon ang kanyang kalihim na si Shaphan, na anak ni Azaliah at apo ni Meshulam, at sinabi, "Pumunta ka sa punong pari na si Hilkiah, at ipaipon mo sa kanya ang perang dinala ng mga tao sa templo ng Panginoon, na kinolekta ng mga paring nagbabantay sa pintuan ng templo. Sabihin mo na ibigay niya ito sa mga taong pinagkakatiwalaang mamahala sa pagpapaayos ng templo, para ibayad sa mga manggagawa sa templo ng Panginoon, ang mga karpintero at mga kantero. Ang ibang pera ay ibibili nila ng mga kahoy at mga hinating bato na kailangan sa pagpapaayos ng templo. Hindi na sila kailangan panghanapan ng listahan kung paano ginastos ang pera, dahil mapagkakatiwalaan sila." Sinabi ni Hilkiah na punong pari kay Shaphan na kalihim, "Nakita ko ang aklat ng kautusan sa templo ng Panginoon." Ibinigay ni Hilkiah ang aklat kay Shaphan, at binasa niya ito. Pagkatapos, pumunta si Shaphan sa hari at sinabi, "Kinuha na po ng mga opisyal ninyo ang pera sa templo, at ibinigay sa mga katiwala na itinalaga sa pagpapaayos ng templo." Sinabi pa niya sa hari, "May ibinigay na aklat sa akin ang paring si Hilkiah," at binasa niya ito sa harapan ng hari. Nang marinig ng hari ang nakasulat sa aklat ng kautusan, pinunit niya ang kanyang damit bilang pagpapakita ng kalungkutan niya. Inutusan niya sina Hilkiah na pari, Ahikam na anak ni Shaphan, Akbor na anak ni Mikaya, Shaphan na kalihim, at Asaya na personal niyang lingkod. Sinabi niya, "Magtanong kayo sa Panginoon para sa akin, at para sa mga mamamayan ng Huda, tungkol sa nakasulat sa aklat na ito." Galit na galit ang Panginoon sa atin, dahil hindi sumunod ang mga ninuno natin sa nakasulat dito. Hindi natin ginagawa ang mga ipinatutupad ng aklat na ito. Kaya pumunta ang paring si Hilkiah, Ahikam, Akbor, Shaphan, at Asaya sa babaeng propeta na si Hulda para makipag-usap. Nakatira si Hulda sa 2 distrito ng Jerusalem. Asawa siya ni Shallum, na anak ni Tikva at apo ni Harhas. Si Shallum ang namamahala ng mga damit sa templo. Sinabi ni Hulda sa kanila, "Sabihin ninyo sa taong nagpadala sa inyo sa akin, na ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Lilipulin ko ang lugar na ito at ang mga naninirahan dito, ayon sa nasusulat sa aklat na binasa mo. Ipapakita ko ang galit ko sa lugar na ito, at hindi ito titigil, dahil itinakwil ako ng aking mga mamamayan, at sumamba sila sa ibang mga Diyos. Ginalit nila ako sa mga ginawa nila. Sabihin ninyo sa hari ng Huda na nagpadala sa inyo para magtanong sa Panginoon, na hindi siya dapat mabahala
sa mensaheng ito. Dahil ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Pinakinggan ko ang panalangin mo dahil nagsisi ka at nagpakumbaba sa harapan ko. Nang marinig mo ang sinabi ko, nasusumpain at lilipulin ko ang lugar na ito at ang mga naninirahan dito. Pinunit mo pa ang iyong damit at umiyak sa harapan ko dahil sa pagsisisi. Kaya ako, ang Panginoon, ay nagsasabi na habang buhay ka pa, hindi darating ang kapahamakan na ipapadala ko sa lugar na ito. Mamamatay ka ng may kapayapaan. At sinabi nila sa hari ang isinagot ni Hulda. Mga pagbabago na ginawa ni Josiah. Ika-23 kabanata. Pagkatapos, ipinatawag ni Haring Josiah ang lahat ng tagapamahala ng Huda at Jerusalem. Pumunta siya sa templo ng Panginoon, kasama ang lahat ng mamamayan ng Huda at Jerusalem, mula sa pinakatanyag hanggang sa pinakamababa. Sumama rin ang mga pari at mga propeta. Binasa sa kanila ni Josiah ang lahat ng nakasulat sa aklat ng kasunduan ng Diyos na nakita sa templo ng Panginoon. Pagkatapos tumayo si Josiah sa gilid ng haligi at gumawa siya ng kasunduan sa presensya ng Panginoon. Nasusunod siya sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang mga utos, katuruan at tuntunin ng buong puso't kaluluwa. Sa ganitong paraan, matutupad ang ipinapatupad na kasunduan ng Diyos na nakasulat sa aklat na ito. At nangako rin ang mga tao na tutupad sila sa kasunduan. Pagkatapos inutusan ni Haring Josiah ang punong pari na si Hilkiah, ang mga paring pumapangalawa sa katungkulan ni Hilkiah, at ang mga paring nagbabantay sa pintuan ng templo, na alisin sa templo ng Panginoon ang lahat ng kagamitan na ginagamit sa pagsamba kina Baal, Asyera, at sa lahat ng bagay na nasa langit. Ipinasunod niya ito sa labas ng Jerusalem, sa bukid ng lambak ng Kidron, at dinala ang abo sa Bethel. Pinaalis niya sa tungkulin ang mga paring naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga paring ito ay pinagkakatiwalaan ng mga hari ng Huda sa pagsunog ng mga insenso sa mga sambahan sa matataas na lugar, doon sa mga bayan ng Huda at sa paligid ng Jerusalem. Nagsunog sila ng mga insenso para kay Baal at sa mga nasa langit, sa araw, buwan at mga bituin. Pinaalis din ni Haring Josiah ang posteng simbolo ng Diyosang si Asyera sa templo ng Panginoon at dinala sa labas ng Jerusalem, sa lambak ng Kidron, at sinunog doon. Pagkatapos ipinadurog niya ito ng pino at isinabog ang abo sa libingan ng mga tao. Ipinagiba rin niya ang mga bahay ng mga lalaki at babaeng bayaran na nasa templo ng Panginoon, kung saan nananahi ang mga babae ng mga damit na ginagamit sa pagsamba kay Asyera. Pinabalik ni Josiah sa Jerusalem ang lahat ng pari na nakatira sa ibang mga bayan ng Huda. Dinungisan niya ang mga sambahan sa matataas na lugar, mula sa Geba hanggang sa Beersheba, kung saan nagsusunog ang mga pari ng mga insenso. Ipinagiba niya ang mga sambahan sa pintuan ni Josue, ang gobernador ng Jerusalem. Ang pintuang ito ay nasa kaliwang bahagi ng pintuan ng lungsod. Ang mga paring naglilingkod sa mga sambahan sa matataas na lugar ay hindi pinayagang maglingkod sa altar ng Panginoon sa Jerusalem, pero pinayagan silang kumain ng tinapay na walang pampaalsa, kasama ng ibang mga pari. Ipinagiba rin ni Josiah ang altar ng Tophet sa lambak ng Ben Hinnom, para walang sino mang maghahandog ng mga anak nila sa pamamagitan ng apoy para kay Molek. Kinuha rin niya sa pintuan ng templo ng Panginoon ang mga kabayo na inialay ng mga hari ng Huda para sa araw. Ang mga kabayong ito ay nasa bandang bakuran ng templo, malapit sa kwarto ng opisyal na si Nathan-Melech. Sinunog din ni Josiah ang mga karwahe na inihahandog sa araw. Ipinagiba niya ang mga altar na ipinatayo ng mga hari ng Huda sa bubong ng kwarto ni Ahaz, pati ang mga altar na ipinagawa ni Manase sa bakuran ng templo ng Panginoon. Ipinadurog niya ito ng pino
at isinabog ang abo sa lambak ng Kidron. Dinungisan din niya ang mga sambahan sa matataas na lugar, sa silangan ng Jerusalem at sa timog ng bundok ng kasamaan. Ang mga sambahang ito ay ipinatayo ni Haring Solomon ng Israel para kay Astoret, ang kasuklam-suklam na diyosa ng mga Sidoneo, para kay Chemosh, ang kasuklam-suklam na diyos-diyosa ng mga Moabita, at para rin kay Molek, ang kasuklam-suklam na diyos-diyosan ng mga Amonita. Ipinaturog ni Josiah ang mga ala-alang bato at pinagpuputol ang mga posteng simbolo ng diyosang si Asherah. Pagkatapos, dinungisan niya ang mga lugar na iyon sa pamamagitan ng pagkalat ng mga buto ng tao. Ipinagiba din ni Josiah kahit ang altar sa mga sambahan sa matataas na lugar sa Bethel. Ang sambahang ito ay ipinagawa ni Jeroboam na anak ni Nebat, na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Dinurog ito ni Josiah ng pino at sinunog, pati ang posteng simbolo ng diyosang si Asherah. At habang nakatitig siya sa paligid, nakita niya ang mga libingan sa gilid ng kabundukan. Ipinakuha niya ang mga buto sa mga libingan at sinunog niya roon sa altar sa Bethel para dungisan ito. Nangyari ito ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng lingkod niya na nagpropesiya tungkol sa mga bagay na ito. Nagtanong si Haring Josiah, "Kaninong libingan iyan?" Sumagot ang mga mamamayan ng lungsod, "Libingan po ito ng lingkod ng Diyos na taga-Huda. Siya ang nagpropesiya tungkol sa mga ginawa ninyo ngayon sa altar sa Bethel." Sinabi ng hari, "Pabayaan lang ninyo ang libingan niya. Huwag ninyong kunin ang mga buto niya." Kaya hindi nila kinuha ang mga buto nito, pati ang buto ng mga propeta na taga Samaria. Pagkatapos giniba ni Josiah ang mga sambahan sa matataas na lugar sa Samaria, tulad ng ginawa niya sa Bethel. Ito ang mga sambahan na ipinagawa ng mga hari ng Israel na nakapagpagalit sa Panginoon. Pinatay ni Josiah ang lahat ng pari roon mismo sa mga altar ng mga sambahan na iyon, at sinunog niya ang buto ng mga tao sa mga altar na iyon para dungisan ito. Pagkatapos, bumalik siya sa Jerusalem. Ipinagdiwang ni Josiah ang pista ng paglampas ng anghel. Inutusan ni Josiah ang lahat ng tao, "Ipagdiwang natin ang pista ng paglampas ng anghel para parangalan ang Panginoon na ating Diyos ayon sa nakasulat dito sa aklat ng kasunduan ng Diyos." Walang naging katulad ang pagdiriwang ng pista ng paglampas ng anghel mula pa ng panahon ng mga pinuno na namahala sa Israel at ng panahon ng mga hari ng Israel at Huda. Ipinagdiwang nila ang pista sa Jerusalem para parangalan ang Panginoon ng 18 taong paghahari ni Josiah. Pinalayas din ni Josiah sa Jerusalem at sa buong Huda ang mga espiritista na nakikipag-usap sa mga kaluluwa ng patay, ang mga diyos ng mga tahanan, ang iba pang mga diyos-diyosan, at ang lahat ng kasuklam-suklam na sinasamba ng mga tao. Ginawa ito ni Josiah para tuparin ang mga utos na nakasulat sa aklat na nakita ng paring si Hilkiah sa templo ng Panginoon. Wala pang naging hari na katulad ni Josiah na sumunod sa Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, at ng buong lakas. Tinupad niya ang lahat ng kautusan ni Moises, at wala ni isa man ang katulad niyang manungkulan kahit ang mga sumunod sa kaniya. Pero kahit tinupad pa niya itong lahat, hindi pa rin nawala ang galit ng Panginoon sa Huda, dahil sa lahat ng ginawa ni Manase na nakapagpagalit sa kaniya. Kaya sinabi ng Panginoon, "Palalayasin ko sa aking harapan ang Huda, katulad ng ginawa ko sa Israel, at itatakwil ko ang Jerusalem, ang lungsod na aking pinili, at ang templong ito na sinabi kong dito ako pararangalan." Ang katapusan ng paghahari ni Josiah. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Josiah at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda. Nang naghahari pa si Josiah, si Paraon Neco na hari ng Ehipto ay pumunta sa ilog ng Euphrates para tulungan ang hari ng Assyria. Umalis si Haring Josiah at ang mga sundalo niya
para makipaglaban kay Neco. Pero pinatay siya ni Neco nang magkita sila sa Megiddo. Isinakay ng kanyang lingkod ang bangkay niya sa karwahe at dinala pabalik sa Jerusalem at inilibing sa sarili niyang libingan. At ang anak niyang si Jehoahaz ang ipinalit na hari ng mga mamamayan ng Huda sa pamamagitan ng pagpapahid sa kanya ng langis. Ang paghahari ni Jehoahaz sa Huda. Si Jehoahaz ay 23 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 3 buwan. Ang ina niya ay si Hamutal na taga-Libna at anak ni Jeremias. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ng mga ninuno niya. Ibinilanggo niya si Faraon Neco sa Ribla, na sakop ng lupain ng Hamat, para hindi siya maghari sa Jerusalem. Pinagbayad ni Neco ang Huda ng 3,500 kilong pilak at 35 kilong ginto bilang buwis. Si Eliakim na isa pang anak ni Josiah ang ipinalit na hari ni Neco. Pinalitan ni Neco ang pangalan ni Eliakim na Jehoiakim. Si Jehoahaz naman ay dinala ni Neco sa Ehipto at doon ito namatay. Pinagbayad ng buwis ni Haring Jehoiakim ang mga taga-Huda ayon sa kayamanan nila, para ipambayad sa buwis na hinihingi ni Faraon Neco. Ang paghahari ni Jehoiakim sa Huda. Si Jehoiakim ay 25 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 11 taon. Ang ina niya ay si Zebida na taga-Ruma at anak ni Pedaya. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ng mga ninuno niya. Ika-24 na kabanata. Nang panahon ng paghahari ni Jehoiakim, nilusob ni Haring Nebukadnezar ng Babylonia ang Huda, at sa loob ng 3 taon, napasailalim sa kanyang pamamahala si Jehoiakim. Pero sa huli, nagrebelde siya kay Nebukadnezar. Ipinadala ng Panginoon ang mga taga-Babylonia, taga-Aram, taga-Moab, at taga-Amon para lusubin ang Huda, ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga lingkod niyang propeta. Nangyari ito sa Huda ayon sa iniutos ng Panginoon para mapalayas niya ang mga ito sa harapan niya dahil sa mga kasalanang ginawa ni Manase, ang pagpatay niya sa mga inosenteng tao at ang pagdanak ng dugo nito sa Jerusalem ay hindi mapapatawad ng Panginoon. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Jehoiakim at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda. Nang mamatay si Jehoiakim, ang anak niyang si Jehoiakim ang pumalit sa kanya bilang hari. Hindi na muling lumusob ang hari ng Ehipto, dahil sinakop ng hari ng Babylonia ang lahat ng teritoryo nito, mula sa lambak ng Ehipto hanggang sa ilog ng Euphrates. Ang paghahari ni Jehoiakim sa Huda. Si Jehoiakim ay 18 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 3 buwan. Ang ina niya ay si Nehusta na taga-Jerusalem at anak ni Elnatan. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ng ama niyang si Jehoiakim. Nang panahon ng paghahari niya, ang mga opisyal ni Haring Nebukadnezar ng Babylonia ay lumusob sa Jerusalem at pinalibutan ito. Pumunta si Nebukadnezar sa Jerusalem habang pinalilibutan ng kanyang mga tauhan ang buong lungsod, at sumuko sa kanya si Haring Jehoiakim kasama ang kanyang ina, mga lingkod, mga tanyag na tao, at mga opisyal. Nang 8 taon ang paghahari ni Nebukadnezar sa Babylonia, binihag niya si Jehoiakim. Ayon sa sinabi noon ng Panginoon, kinuha ni Nebukadnezar ang lahat ng kayamanan sa templo ng Panginoon at sa palasyo, at ang lahat ng gintong kagamitan na ipinagawa ni Haring Solomon ng Israel para sa templo ng Panginoon. At binihag niya ang 10,000 naninirahan sa Jerusalem, kasama ang lahat ng opisyal, pinakamahuhusay na sundalo, lahat ng mahuhusay na manggagawa at mga panday.
Ang pinakamahihirap na tao lang ang natira. Binihag ni Nebuchadnezzar si Jehoiakin sa Babylonia, pati ang kanyang ina, mga asawa, mga opisyal, at ang mga tanyag na tao sa Huda. Binihag din ni Nebuchadnezzar ang 7,000 pinakamatatapang na sundalo, 1,000 mahuhusay na manggagawa at mga panday na mga sundalo rin. Ang ipinalit niya bilang hari ay si Matania, na tiyuhin ni Jehoiakin, at pinalitan niya ang pangalan ni Matania na Zedekiah. Ang paghahari ni Zedekiah sa Huda. Si Zedekiah ay 21 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 11 taon. Ang ina niya ay si Hamutal na taga-Libna at anak ni Jeremias. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ni Jehoiakin. Sa galit ng Panginoon, pinalayas niya sa harapan niya ang mga taga-Jerusalem at taga-Huda. Ang pagkawasak ng Jerusalem. Ika-25 kabanata. Nagrebelde si Zedekiah sa hari ng Babylonia. Nang 10 araw ng 10 buwan, nang 9 na taon ng paghahari ni Zedekiah, lumusob si Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia at ang buong sundalo niya sa Jerusalem. Nagkampo sila sa labas ng lungsod at nagtambak ng mga lupa sa gilid ng pader nito para makasampa sila. Pinalibutan nila ang lungsod hanggang 11 taon ng paghahari ni Zedekiah. Noong 9 na araw ng 4 na buwan ng taong ding iyon, matindi na ang taggutom sa lungsod at wala nang makain ang mga tao. Winasak na ng mga taga-Babylonia ang isang bahagi ng pader ng lungsod. Kaya naisip ni Zedekiah na tumakas kasama ang kanyang buong hukbo. Pero dahil sa napalibutan na sila ng mga taga-Babylonia, naghintay sila hanggang sa gumabi. Doon sila dumaan sa pintuan na nasa pagitan ng 2 pader, malapit sa halamanan ng hari. Tumakas sila patungo sa lambak ng Hordan, pero hinabol sila ng mga sundalo ng Babylonia at inabutan sila sa kapatagan ng Jericho. Humiwalay kay Zedekiah ang lahat ng sundalo niya, at siya'y nahuli. Dinala siya sa hari ng Babylonia sa Ribla, at doon siya hinatulan. Pinatay sa harapan niya ang mga anak niyang lalaki. Dinukit ang mga mata niya, at nakakadena siyang dinala sa Babylonia. Giniba ang templo. Nang 7 araw ng 5 buwan, nang 11 na taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar sa Babylonia, pumunta sa Jerusalem si Nebuzaradan, na commander ng mga gwardya ng hari ng Babylonia. Sinunog niya ang templo ng Panginoon, ang palasyo, ang lahat ng bahay sa Jerusalem, at ang lahat ng mahahalagang gusali. Sa pamamahala niya, giniba ng mga sundalo ng Babylonia ang mga pader na nakapalibot sa Jerusalem, at dinala niyang bihag ang mga natitirang tao sa lungsod, pati ang mga taong kumampi sa hari ng Babylonia. Pero itinira niya ang iba sa pinakamahihirap na tao para mag-alaga sa mga ubasan at bukirin. Sinira ng mga taga-Babylonia ang mga kagamitan sa templo ng Panginoon, ang mga haliging tanso, mga karitong ginagamit sa pag-iigib, at ang malaking lalagyan ng tubig na tanso na tinatawag nilang dagat. At dinala nila ang mga tanso sa Babylonia. Kinuha rin nila ang mga kawali, mga pala, mga panggupit ng mitsa ng ilaw, mga mangkok, at ang iba pang tanso na ginagamit sa templo. Kinuha rin ni Nebuzaradan ang mga lalagyan ng baga, mga mangkok, at ang iba pang mga gamit na ginto at tila. Hindi matimbang ang mga tanso na mula sa 2 haligi, sa malaking lalagyan ng tubig na tinatawag na dagat, at sa mga kariton na ginagamit sa pag-iigib ng tubig. Ito ang mga bagay na ipinagawa noon ni Solomon para sa templo ng Panginoon. Ang bawat haligi ay may taas na 27 talampakan. Ang 2 tanso na ulo ng bawat haligi ay may taas na 4.5 talampakan. Pinaikutan ito ng mga kadenang dugtong-dugtong at napapalibutan ng dekorasyong tanso na hugis prutas na pomegranata. Binihag din ni Nebuzaradan ang punong pari na si Seraya,
si Zephanias na sumunod sa posisyon ni Seraya, at ang 3 gwardya ng pintuan ng templo. Ito pa ang mga nakita niya at dinalang bihag mula sa lungsod. Ang opisyal ng mga sundalo ng Huda, ang 5 tagapamahala ng hari, ang commander na kumukuha at nagsasanay ng mga taong magiging sundalo, at ang 60 pang mamamayan doon. Dinala silang lahat ni Nebuzaradan sa hari ng Babylonia na nasa Ribla, na sakop ng Hamat, at doon sila pinatay ng hari. Kaya ang mga mamamayan ng Huda ay binihag at dinala papalayo sa lupain nila. Si Gedalia na gobernador ng Huda. Pinili ni Haring Nebukadnezar ng Babylonia si Gedalia na anak ni Ahikam at apo ni Shaphan bilang gobernador ng mga naiwang tao sa Huda. Nang marinig ito ng mga opisyal ng Huda at ng mga tauhan nila, pumunta sila kay Gedalia sa Mizpa. Sila ay sina Ishmael na anak ni Netania, Johanan na anak ni Kareya, Seraya na anak ni Tanhumer na taga Netofa, Jaazania na taga Maaka, at ang kanilang mga tauhan. Nanumpa si Gedalia sa kanila at sa mga tauhan nila. Huwag kayong matakot sa mga opisyal ng Babylonia. Manirahan lang kayo rito, at paglingkuran ninyo ang hari ng Babylonia, at walang mangyayari sa inyo. Pero nang 7 buwan ng taon na iyon, si Ishmael na anak ni Netania at apo ni Elishama, na miyembro ng sambahayan ng hari, ay pumunta sa Mizpa. Kasama ang 10 tao, pinatay nila si Gedalia, at ang mga kasama nitong taga-Huda at taga-Babylonia. Dahil dito, lahat ng tao sa Huda mula sa pinakatanyag hanggang sa pinakamababa, pati ang mga opisyal ng mga sundalo, ay tumakas papuntang Ehipto dahil natakot sila sa maaaring gawin sa kanila ng mga taga-Babylonia. Pinakawalan si Jehoiakim. Noong 37 taon ng pagkabihag ni Haring Jehoiakim ng Huda, naging hari ng Babylonia si Evil-Merodach. Pinalaya niya si Jehoiakim ng 27 araw ng 12 buwan ng taong din iyon. Mabait siya kay Jehoiakim, at pinarangalan niya ito, higit sa ibang mga hari na binihag din sa Babylonia. Kaya hindi na nagsuot si Jehoiakim ng damit na para sa mga bilanggo, at mula noon ay kumakain na siya kasama ng hari. Araw-araw siyang binibigyan ng hari ng mga pangangailangan niya habang siya'y nabubuhay.